tamay itong requirements, prayer, financial supports for this time. Aron mabuhi itong ministeryo mo ng uban, hesitans ang uban, naguna-una, nagplano, ang uban magali, gatigom, aron lang isupport itong ministeryo. Mo ni usa sa mga requirements, prerequisites to join in our ministry. On this ministry. Sayon, ligon, lisod. Lisod magalig appeal, way membership, lisod magalig appeal, ugwa kay i-contribute, pero kini mao man ni pattern sa atong ministeryo karon. In order that we can continue flying on air, we can continue transporting the gospel of Jesus Christ, lokal and satellite. Mao na ang akong nakita, pero kibungan magyapon. Why? There are hundreds of people who are joining us, although ang prerequisites, ang requirements arang lisura. Magampo niya mutabang, manghatag. Pero kita ninyo how strong they are working with me. This is proven. We're existing already for 8 years. And I know there is God behind of what we are doing. Naasas likodan ni. Now, ang concept na ko mao ni, nganong uban di ka na maapistong grupo, it does not mean dautan sila, dili. Tingali wa kauyon sa inyong grupo mo nang wa mo appeal. Ngano? Tungod kayo are grounded by this wrong belief nga kung ikaw nang Ginoo ka, pag makigkuyog kag wa man Ginoo, matakdan kanila, maamong kanila, sayop na. Imbis ikaw maoy makaamong nilang magbag-os kinabuhi. Why I know that? Because in our gospel, Jesus touched the leper without double minds. Yang gihikap. Kabaw mo, nganong gihikap ni Kristo, listen to me. Kinsay tao kaniadto pangita nga kaya og able og willing to touch a certain leper. In the first place, ang leprosy communicable. Second point, matinunglo kag muhikap kanila. Pero in public, in front of the people, Jesus touched the leper to show to the public nga sayop ang ilang una-una. What happened when Jesus touched the leper? Ang grasya, gahom, panalangin, milagro from the body of Jesus Christ, from the heart of God, from Jesus Christ Himself, flowed toward this leper. And this leper was healed. People, ako kang agdahon, kita gali kag silingang makasasa, abiguha. Ayaw palayo, sayop na. Mga taong daotag kinabuhi, ayaw glikay. Ako man ang giagian, kaniadto mulikay ko, sus, kibaw ko aning illicit ning tawanan ni, immoral, sili ko ganahan. Kibaw kong dautan ni, kaibaw kong di ni maayo. Now, I realize, what if kung akong mga igsuon ingana pod, kaya nga akong may igsuon uban, dugay gipang kasal, dugay na nga plastar, naminyo og sayo. What if kung ingana nga akong panglantaw, akong igsuon, na naay immorality, di maayo ang ilang kinabuhi, granted lang. Kabalo mo, unsa akong analysis ana, o ingana, sa ito pa magpalayo ko sa akong maigsoon. You got me? Nakarealize ko sayo pang akong pagtuo, sayo pang akong pangunauna. I realize along the road of my journey, preaching the gospel, kabalo mo, ang dapat din ako, ang ako may igsuon nga di maayo, akong suoron, akong igsuon mag-wild pag makainom. Karon, karon sa Ginoo, almost 2 years na wa na. Unsa akong gibuhat, he is one of the regular nga atong gipatiman sa atong Altia Highland View Farm. Ito dito, everyday, sa ginagmayng paagi o sa siyas nagmintin dito. Di nabutan akong igsuon. Ngano, ug nagpalayo pa ko, di na ko bulis amo, kaya kung igsuon, dautan ako diri, balaan ko, huli ko. Yung Ginoo, idsil, hilom day, taka-taka ka lang. Right? What will be my future if I will do that? I will not go home kay mahadlo ko matakdas kung ginikanan kay sila, dili kayo religious. Pero masugot mo na kung sa dili, kasuway gyud ko anang una-una na mahadlo ko matakdas ako maigsuon og akong pamilya pag muuli ko. Pero when my turning point came, di day tunglo ang akong sugaton sa among balay, baluarte, lugar, farm, among residensya sa Alicia. Ang ako ding arrival dito nagdadig panalangin. Pag mutunog ko sa yuta namo, nagdag panalangin, ilanan, midako ang among farm karon. Prangka-prangkang istorya. Ngano,
ako advocate ko nga ang kwarta wa lang sa laing dapit naas imong nataran kung magkugi ka. You got me? Ako ginang giemphasize ngano kay by profession mag-uuma ko. I'm proud to become a farmer. I'm proud as a farmer, logically. Ang kwarta na sa imong nataran kung magtuon kag unsaon. Not necessarily you will go around going to somewhere. Ug na opportunities, much better. Pero wa, tikaran nimong yuta, mo ni usas akong advocacies, one of my advocacies, kabalo mo, ang akong pagmabot kog balay, blessing ang akong gibitbit. Di kay matakdan kus balay nga way Ginoo, wa mang Ginoo, makasasa. Ug kabalo ko deep inside sa inyong utok, my dear followers, people on this ministry, inyo man ang gibati sa inyong kasing-kasing ba? Why you want me to visit in your respective residence? Nganong maikog mo, nganong masuko ning uban pag mangimbitar di ko kadto, nganong mangluod kay sila ganaw na pag nas brother kay baw kung nay panalangin, kabaw mo di ra gid ako. Tuo mo nako, di ra pud pari, di ra pud ministro, di ra pud pastor. Iniwan nga nagtuo Ginoo, iniwan nga nagilas Ginoo, iniwan nga naningkamot to become righteous in the sight of the living God. Kabalo mo, pag mutamak na usa ka dapit, dili siya mo absorb sa negative power, kun dili siya maoy nag-release sa positive power sa usa ka lugar, sa usa ka dapit, sa usa ka tawo nga yang gikahimamat, gikaistorya, gikahinapi. During confession, I would like to clarify. This is what I learned sa akong Fabi studies. I heard that sometimes nga ang pari maluya kay ang negative energies mga tao gi-absorb pari, di na tinuod. Listen to me, di na tinuod. Ang tinuod na luyang pari pag umagkumpisal, na luyang pari humagmisa, kay ang positive power, grace, favors nga naas pari na-release sa mga makasasa. Na-release natong nanimba. Munang inigawas na to, kitay lagsik ang pari na luya. Ngano? Naka-release lag positive power from God. You got me? Ako day, after preaching, maluya man ko because I released the positive power from me. Pero inikatataw, maulian sa ko. Makarelax gamay, mubalik ang akong energy. Ang ako lang bation, happiness. Pero akong lawas, medyo tired after preaching. Pero the deep inside within me, happiness, di kabayag kwarta, lipay kayo kung nakaalagad ko ninyo, nining taknaa. Muna akong concept ba, inikumpisal, dili tinod ang pari, nag-absorb sa sakit sa tao, problema sa tao, sayop na. Kundi ang pari nag-release sa iyang panalangin, pabor nga naa niya. His ordained, blessed, anointed ang pari, mo nang dako kay kong respeto sa ilaha. Believe me. Pero na magpasabot, ako respeto sa mga ministro, mga pastors, amigo, mga nako sila. I'm always having regular meeting sa some of the pastors in our society, talking with them, having what they call conversation with them. Muna ang akong point, nga kabantay kanina mo kumpisal, mugaan imong pamati, kay narilisan kas gahom, panalangin pabor. Ini magsimba, kung magpamatig wali, mugaan, ngano, mga pari, kabantay mo ana, dili kay kamo may absorb sa negative energy. Kadungog mong kuanas ubang mga pari, inaila ra mo po ng opinion, pero di man gina may opinion stilogy, ang tinuod, ang gahom sa pari may ma-release para sa mga anak nga gyatimas mga pari. Ang gahong nga naas mga ministro, mga pastor silang pagmantala sa mayong balita, pagministeryo, pagpastoring, ma-release na nato silang mga sakop. And this is what I believe nga nung mga siguro diri, kay ako confident man ko nga gi-bless ko sa Ginoo, gananuin ko sa Ginoo for this mission. Nagtuo man ko nga iniglingkod ako diri, manggawas ning milagro, panalangin pabor diha ninyo. Just believe it. This is true. Proven 100% absolutely nga tinuod ni siya nga principle. When Jesus touched the leper, leprosy was gone. He was healed. The leper was healed. Ngano, from the body of Jesus Christ Himself, the power of healing was released to this leper. You got me? Ngano mo hikap tag imahin? Tubag. Nagtuo ba day mo nga kita inigikap sa imahin ang negative energy ito mo ato sa imahin? Sayop na.
Kung kanang Diyos makita pa, kabawag yung kung di mo muhikap o imahin, kang Kristo gi mo muhikap. Like Matthew chapter 9, when a certain woman ngay Matthew mihikap, kung sitabo, ang negative energy ba misaka ni Kristo? No! Ang gahom gikan sa cloth o biste, a piece of cloth from Jesus Christ nga nahikapan nining babaeng masakiton, ni-release ang gahom ug naayo ang babae. Kung makita palang Ginoo, makita palang santo, di mo hikap og larawan ang pictures kung anak o asawa, kung kakus-kakuson ko tos, bay, akong wife, akong anak, suko akong wife, ug naa sila niya, na picture, ang picture akong picture, pero wa akong asawa ug anak, siyempre picture gina akong tanawon, sa cellphone ba, sa laptop ba, wherever I go. Mao na akong concept ba, muhikap ka kay nagtuo ka nga panalanginan ka that the power will be released toward your life, and this is true. Mao ni tinuod, mao na ako nagtuo. If you will connect yourself toward God, ang gahom sa Ginoo mo tugbong, ang gahom sa Ginoo ma-release, imong sakit makalit nagkiradikit, imong problema kalit nagkasulbad, imong mapagsulay mo gaan, tagaan gigag paagi. Kita gyud ko ana sa akong mga mata recently kung giunsa pagliok sa Ginoo nining usa ka pamilya nga karon ako pa nang gisubaybayan with prayers. Kabalo mo, my dear people, mao ni akong deliberation ron. This is my proposition. Ngano kay ang mga gisangga sa una dili nila ipaduol ang tao, dili pahikapon kay matakdan physically, nya matakdan silang tunglo pagkaluoy sa mga gisangla. They were wounded physically, emotionally, internally, psychologically, because they were abandoned totally. People, kabaw ko, dagan kayo mga gisangla, not physically, kundi internally. Tungod sa sala, problema, pagsulay, kabalo mo, what they are thinking, they feel that they are abandoned from the people who are serving God. Kabantay mo pag makasasa, tutok-tutok ka na sa mga Diyos nun. Ato nang likilikayan, ato nang sipat-sipatan, di ta maayo og pakililit kanila. Pag makita nga natong immoral, dautan, di ta kayo ganan mong ngisi. Atong utok usay, prangka-prangka, istorya, bali. Imbis kini matawa na atong ngisian, kaya makaila sila nga, sus, kabuutan ng mga lagad sa Ginoo, no? Lord, gusto ko mahimo sama nila. Unya, reverse man itabo, pagtanaw sa usa ka makasa, ikaw mamili ka gigala kay mahadlok ka matakdan sa ilang tunglo, sa ilang sala, gikilikay ka yung tong tao makasa, saan ibaling tawana, Diyos nun manin ang Ginoo, mani wa may batasan. Di na sila ganahan nun man Ginoo. Muna ako nag-practice yung ko nga tanang tao kay bawo kong nag-drugs ni ambigon, immoral ni higalaon, gilibat ko anay suron, kinintawana dili ni maayog pagbati toward me, akong smilean. Kay kinirabang smile may gahom. It transcends the power within you through smile. If not mistaken na, kaning transcends akong pagsabot mo kanang kuan ba? Ma-forward ang power within you pag mo-smile ka ang uban. Pag mo-smile ka, mo-smile. Kabantay ka na. Kay nahi gahom na ani mo through your smile. Mo nang smile pirmi. Ayaw lang ng way nakakita kadelikado na ngano, probably in that way you can transfer or you can transcend the power within you toward this person nga makarealize sila that God is with you, is visible in your life. Mo nang ang akong proposition simple lang. Kung makakita ka makasa paduol, di kay mo appeal ka silang buhat higalaa ba ngano lamanuha gid na. Kay ang gahom nga naani mo, labi na kay binunyagan ka, nagtukas Ginoo, mo transfer nila na. Kay kadugayan, katingakan, nagbago matong tawana. Ang yawa nga migunit sa iyang kasing-kasing, wa kagwanta, inita, oy. Kain tong kamot nga nigunit aning akong gisudlan, oy. Nakuha ninyo, simple na ni, pero tinuon eh. Di kay, adik ko, mulamano anang tawana kay, yawa, nagkinabuhi, matakdan ko, sayop. Lamanuha na kay ang gahom na nimo moadto ang yawa nga nang tawana mo layas na kay di nakagwanta kay naay gahom yang nadawat tungod nimo. Og ingnon ti ka alagad kas Ginoo gamhanan ka. Pangita diri sa Biblia
ug naay alagad sa Ginoo ug naay taong misubmit siyang kaugalingon sa Ginoong way gahom. Kamahanan ni kabunyag pa lang. Therefore today everyone is powerful. You have power to do good, you have power to do right, you have power to make a right decision in life, a good decision in life, you have power to create something, you have power to make opportunity. Labi na business minded ka, instead mangita kag opportunity, make an opportunity. Mo ni prinsipyos negosyo. Instead mangita kag opportunity, ingon tong mga business mentors, create an opportunity. You have that potential, you have that ability, you have that power to help anyone nga naa-abandon, masakiton, problemado. I know, ang leproseron murag wa na kaayo kay naanay tambal, pero sa kahimtang daghan, people were rejected, abandoned, isolated, na bati nila ang guilt feelings, kabaw mo kinsilang gikinanglan. People, ikaw. Thank you for watching and joining us. Di na ko gustong i-close ting atong broadcast nga di mo nako matagag kay kayunan nga makapamalandong nga ikaw di ay naigahom pagtabang sa mga taong nag-antos, problemado, himalatyon sa katilingban nga imong gipuy-an. Because God can use anyone. Can you hear me? Not necessarily ako. Anyone magamit sa Ginoo nga iyang gahom i-release sa maong tao through sa usa ka tao. Mo ning akong point. Jesus touched the leper. And no, God will do the same. Right now, in spirit, He will touch your sickness. He will touch your disease. He will touch your physical body. He will touch all circumstances that you're in order that all negative circumstances that you're in, it will be turned into blessings and opportunities. As I declare healing miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos mga Birig Maria. Sa kalan saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired into it. God loves you.